So ayun nga mga tol, what up sa inyo dyan, long time no see, at eto na naman po tayo, balik po tayo sa paggawa ng tutorial. At sa video po na ito, no, ay ituturo ko sa inyo kung paano po natin gagawin na yung wallpaper po natin ay gumagalaw sa ating mga desktop computer. Umpisahan natin to, hindi natin pagtatagalin to, pero kung hindi ka pa na-subscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para na rin sa chance na manalo every time na madagdagan yung channel natin na follower or subscriber ng 100. Every month bumubunot po tayo dyan ng follower natin o subscriber. So yun na nga, umpisahan na natin to, let's go. So yun na nga mga tol, no? Gaya po ng sinabi natin kanina, para dun sa mga hindi pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para sa tsansa na tayo po ay mapili sa ating mga viewer po dyan, ay pipili po tayo ng mananalo, no? Once na naabot po natin yung 100 plus na subscriber or follower. So yun na nga mga tol, no? Sa tutorial na ito mga tol, ituturo ko po sa inyo kung paano natin mapapaganda yung simple lang, no? Kasi makalat na yung desktop, makalat na po yung desktop natin na try natin ayusin yan. Tuturo ko sa inyo ito, no? So yun na nga, hindi natin pagtatagalin ito. Yung gagamitin natin mga tol dito ay yung Razer Axon, no? Kung hindi pa ninyo alam yan ay ito na nga, papakita ko sa inyo, no? At as you can see mga tol, makikita ninyo na itong Axon o Exxon ay libre lang, hindi po siya paid up, no? Kumbaga kahit hindi kayo magbayad ay nariyan po na magagamit ninyo ng libre ito. So yun nga, pumunta lang kayo dito sa razer.com at hanapin ninyo sa software section yung Axon o Exxon, or pwede rin naman ninyo i-search yan, no? Type lang ninyo Razer Axon o Exxon sa Google, no? I-search ninyo at una-una na kagad siyang lalabas dito, no? So para dun sa mga tao na ayaw ng makalat na desktop kagaya na nakikita ninyo ngayon, yan po yung ituturo ko sa inyo na pwedeng makatulong sa inyo para sa paglilinis ng desktop ninyo. So pag nasa website na kayo ni Razer Exxon wallpaper engine, ay hanapin niyo yung download button. Pwede ninyong gamitin yung Microsoft Store or direktan ninyong i-download, no? At para sa akin po ay mas prefer ko yung download now kasi instant, no? Hindi na tayo dadaan sa Microsoft Store kasi hindi naman lahat ng Microsoft or yung OS natin ay available palagi na makakapag-download sa Microsoft Store. May mga OS na naka-turn off ito or wala yung Microsoft Store. Depende, no? Pero sa default na sistema, no, settings ng OS ay meron naman po palagi madalas yung Microsoft Store. Nasa inyo yan kung dyan nyo i-download. So sa akin lang dito, direkta natin pinindot yung download button, and yun na nga, download natin mga tol. So medyo naghintay lang tayo konti, no, kasi mabagal yung internet natin ngayon. So ito makikita ninyo na downloaded na yung installer natin. Pindutin lang ninyo yan, or dun sa mismong file ay pwede ninyong i-run as, no? Run as administrator. Pero pwede rin naman double click, no? Kahit saan yan pwede naman yan. So ayan, nakita ninyo tayo po ay nag-i-install na ng Razer Axon. So para dun sa mga di nakakaalam, no, kilala yung Razer sa mga gaming peripherals at iba't iba pa tungkol sa mga computer tech, etc. So i-continue lang natin to mga tol. Tapos ayan, nakikita ninyo may guide naman dito, no? Pindutin lang natin pag nakita natin tong install. May mga iba dito na option, nasa inyo yan, hindi yan yung i-explore natin ngayon mga tol. Marami dito nasa gilid, no? So tayo ang pipiliin po natin ay itong Razer Axon.
Sorry no, hindi ko alam yung pronunciation. So pag napindot ninyo install ay pwede ninyong i-skip yung Razer Cortex. Kung titignan ninyo yung pinapakita ay game booster daw ito, universal launcher, etc etc. Hindi po yan yung tatry natin ngayon. Maybe sa next video yun po yung gawin natin, pero sa ngayon skip muna natin to. So nag-download and install lang po tayo nitong Razer Axon. So medyo mabagal lang yung net ko ngayon, so kaya ipopost ko muna tong video para doon kagad tayo sa exciting part na downloaded na siya. So yun nga mga tol, medyo nawala lang pala yung mic natin, lobat na kasi. Anyway, so yun na nga, after ninyo mag-download, pwede kayo mag-login using Google account, Facebook, Apple, etc. Pero pinili natin yung guest lang, no? For the sake of this tutorial, nasa inyo po yan, no? Anyway, so naka-install na nga siya. I-launch na natin, no? Pindutin natin yung launch. And ayun na nga, makikita ninyo marami na tayong pagpipilian dito. Skip na natin yung iba dito, no? So ayan, continuous guest lang tayo mga tol. So ano pa ba, library, punta tayo library. So search tayo ng wallpaper dito, landscape. So nasa moment po tayo ng pag i-explore dito, no? So dito punta lang kayo library or Axon. Dito sa Axon na button category, tapos pindutin niyo yung browse and makakapili na tayo dito. I think dito banda, no? So ayan, naglo-load na yung mga wallpaper na pwede po natin piliin dito. So akin, ang gagawin ko ay dito natin ito lo-fi na category. Pwede rin dito, no? Movies and TV shows. So kunyari, halimbawa i-search natin ay Spider-Man, no? So, pag nag-search pala tayo dito, katulad ng Spider-Man, di pa masyadong lumalabas. So, kayo na bahala mag-explore dito, no? Pwede naman yata kayo mag-download ng videos, tapos ilagay niyo dito. Kasi may part dito na pwede din yung pindutin to, video. No? I don't know if pwede kayo magdagdag dyan. Pero, sa akin, ipili na lang muna ako dito para sa tutorial lang na ito. No?
So yun na nga, halimbawa pinili kong itong same city, no, sa Cyberpunk yata ito, no, i-add to library ko lang to, tapos kusa na po siya magda-download, at as you can see 1 MB lang siya, no. Kaya kahit mabagal internet mo or konti na lang space mo, ay aux na aux pa rin siya, no, kasi mababa lang. Tapos i-apply natin, no, syempre para solid. Try natin. So tignan natin yung ating desktop kung okay na ba. Ma-minimize natin to, minimize natin. So napalitan yung wallpaper natin, no, pero parang di siya gumagalaw. Try natin ulit sa iba. So sa akin kunyari ito, piliin ko tong isa. Saan ba yan? Itong si Bamboo Forest, no, parang malinis lang kasi siya tignan. Add to library ulit tayo, at ito medyo lumakan na konti, 3 MB, pero maliit pa rin yan compared naman sa ibang mga videos na pang wallpaper. Kasi iba, diba, dina-download talaga yung video talaga eh. Pero ito mukhang video rin naman, pero converted na as mababang format. So ayan, nagda-download siya mga tol. After niya mag-download, try natin siya ulit i-apply. So since gumagalaw na siya, no, expected na natin ganun din yung ma-apply sa kanya. So ayan. So ayan, nakita naman natin mga tol, mas malinis na tignan yung desktop natin. Itong mga icons lang na to, katulad dito mga shortcuts sa files, ilagay lang ninyo sa folder, no, or kung gusto niyo gumamit kayo ng app na katulad ng ginagamit ko ngayon dito, no. Wait lang yung katulad po nito, libre lang tong ano na to eh, itong tinatawag po natin na iTop Easy Desktop, no, kung saan pwede kayong gumawa ng mga boxes katulad nito. Doon niyo i-drag katulad nito, Epic Games Launcher natin, drag lang niyo na ganyan, papasok na yan dyan, no. So hindi ko lang naka-customize pa ito ngayon, pero pag inayos ko po yan ay goods na po yan. At yun lang, ganun lang kadali mag-customize ng ating wallpaper at desktop, no. Hopefully nakatulong po sa inyo, nagkaroon kayong idea kung paano ninyo lilinisin yung desktop ninyo, no. Ganun lang po kadali mga tol. Drag na lang kayo pag nag-install kayo ng iTop PC. Kung hindi ninyo magawa pa rin yan, yung iTop PC, pwede natin gawan ng video yan sa next video. Pwede natin gawan ng tutorial yan sa next video. Yan yung tuturo natin. Pero sa ngayon, naituro natin kung paano mag-download, install ng app para magkaroon o makagamit tayo ng live wallpaper. Mas clean na desktop yung magagawa natin. So yun na nga mga tol. Kung gusto mo tong video nito, please hit the subscribe button and notification bell. See you ulit sa susunod na video. Yo guys, dumating na nga ang ating order. At syempre para dun sa naghahanap ng magandang lock para sa kanilang bike, motor o kung saan man, ay hindi pagkakamali ang pagdaan mo dito. At para sa iyong kaalaman, hindi ito pang karaniwang lock na nakikita natin. Kung ito'y iyong pagmamasdan, kahit alugin ko ito ay walang mangyayari. Pero once nabaliktarin mo ang silver na metal nito, ay mag-a-activate na ang alarm feature nito. Sapagkat mayroong feature ito na kapag ka inalog, dinistrong ka, tinibag, alug-alugin, ay mag-a-alarm gaya ng mga nakikita natin sa mga sasakyan na mamahalin. Kahit napakalakas ng alarm nito, madali mo lang itong mapahihinto gamit ang susi. At kung sakaling ayaw mo ng maingay, baliktarin mo lang ulit ang silver na metal at mata-turn off mo na ang alarm feature nito. Tara, subukan natin sa motor habang naka-on ang alarm. Click mo lang yung yellow basket dyan sa ibaba o link sa comment section o sa aking bio.